Good morning, teachers! Ako po si Miko Etona at ako po ang inyong gabay sa Puno ng Buhay Season 2. Maliban sa makabago at malikhaing paraan ng pagtuturo ng forestry at biodiversity sa ating klase, layunin din ng Puno ng Buhay na imulat ang kaisipan ng mga manonood sa katanging-tanging ganda ng Pilipinas. Katuwang sa pagkakilala sa kagandahan ng Pilipinas ay ang pag-unawa sa wastong pangangalaga upang sa ating sariling paraan ay patuloy nating mapayabong ang ating kalikasan. Upang lubos nating maunawaan ng conservation, mabuting talakayin din po natin ang interaction sa ecosystem. Sa simpleng diagram na ito, mas madaling maiintindihan ng mag-aaral ang kahalagahan ng conservation at interaction sa ecosystem. Magsisimula ito sa isang individual na bahagi ng isang population na bahagi ng mas malaking community na bumubuo ng ecosystem. Isang population lamang ang mawala, mararamdaman na ito ng buong community at tuluyang maaapektuhan ang ecosystem. And to help us refresh our memory, nandito pong muli si Miss Philippines. Biotic refers to the living components like human, animals, and plants, while abiotic refers to the non-living components such as sunlight and air. Now that we have classified the different components of an ecosystem, let us discuss their respective niches. Producers, ito ang mga organisms na gumagawa ng pagkain at pinagmumulan ng food chain. In ecological terms, silang tinatawag na autotrophs. Sila ang taga-transform ng light energy para maging chemical energy tulad ng glucose para maging pagkain. They are the photosynthetic organisms or the green plants, the phototrophs by the process called photosynthesis. At hindi lang mga dahon ang may kakayanan maging self-sustaining. The chemosynthetic organisms or unicellular organisms are also capable of breaking salts and capture heat into food. They are referred to as chemotrophs. Kung mayroong producers, ibig sabihin mayroong consumers? Meron siyempre. These consumers are also referred to as the heterotrophs. May tatlong classifications ang consumers. Una ay ang herbivore na kumakain lamang ng halaman. Pangalawa ay ang carnivore na tanging karne ng hayop ang kinakain. At ang panghuli ay ang omnivore na kumakain ng parehong halaman at hayop. Kung may tagaluto at may tagakain, hindi mawawala ang tagaligpit. And they are called the decomposers. Decomposers are heterotrophs that team together in effecting biodegradation of corpse, carcass, and plant. Mayroon din silang dalawang uri. Ang macro-decomposers tulad ng worms at termites at micro-decomposer na tumutukoy naman sa mas maliliit na organisms tulad ng bacteria at fungi. Gamit po ang diagram natin kanina, maaari po nating itanong sa mag-aaral kung alin sa mga biotic factors ang mga sumusunod. Producers o autotrophs, consumers, decomposers. Sa pamamagitan ng pollination, nakakapagparami ang mga halaman at puno. Tulad ng tao, mayroon ding male at female reproductive systems ang mga halaman na matatagpuan sa mga bulaklak. Kung saan may kakayahan ang mga halaman sa self-pollination at cross-pollination. Ito ang sariling paraan ng kalikasan upang tugunan ang nagbabadyang extinction ng napakaraming species, halaman at hayop. Subalit matagal ang process ng pollination. Kailangan pa mabuhay ng punla. Kailangan pang mag-survive ng punla sa dadaang bagyo at sakuna hanggang sa makailang taon pa bago ito maging ganap na punong kahoy.
As I quote Miss Philippines, similar to a domino effect, one thing leads to another. Sa food chain, tayo ang nasa kabilang dulo. Kaya't sa atin dapat magsimula uli ang pagpapayabong at pagpapayaman ng ating kalikasan. Hindi lang po basta conservation ang ating dapat ibahagi sa mga mag-aaral dahil sila ang susunod na tagapagtaguyod ng kalikasan. Kailangan din nilang matutunan ang biodiversity protection. Teachers, matapos nating talakayin ng conservation and protection of biodiversity, maaaring hinga ng mga mag-aaral ng mga suwestyon kung paano sila maaaring makatulong sa conservation and protection of biodiversity na ipapangako nilang isa sa puso at gagawin sa araw-araw. Alinsunod sa bawat sitwasyon. Bilang mag-aaral sa inyong paaralan, halimbawa, magre-recycle ng notebook na maaari pang gamitin sa susunod na pasukan. Bilang kabataan sa inyong pamayanan, pananatilihing malinis ang pamayanan. Magmumungkahi ng pagtatanim sa kapaligiran tuwing summer. Bilang individual, halimbawa, magtitipid ng tubig at kuryente. Kung mayroon mang sigurong factor na hindi natin controlled, ito ang climate. Climate, ito ang dahilan kung bakit walang snow sa Pilipinas. Climate, as defined in the dictionary, is the prevailing weather condition in an area in general. Magkaiba ang weather sa climate. Sabi nga nila, climate is what you expect. Weather is what you get. Minsan kahit summer season, bigla namang rainy ang weather sa hapon. Weather is a state of atmosphere with respect to heat or cold, calm or storm. Naiiba ang klima sa mga lugar na mas malayo sa equator. Habang papalayo na papalayo ang posisyon ng isang lugar mula sa equator, ang temperature ay bumababa. Kapag may higher altitude sa dagat, mas malamig dahil ang hangin ay manipis at magaan kaya hindi nagdudulot ng init. Aspect. Ang pangatlong factor upang magbago at mag-iba ang klima ay ang anyo, itsura o aspect ng isang lugar. Kaya ang pang-apat na factor ay ang bundok. Mountains receive more rainfall than low-lying areas because as air is forced over the higher ground, it cools, causing moist air to condense and fall out as rainfall. Prevailing wind, pang-lima ang hangin. Kapag ang hangin ay nagmula sa malamig na lugar, lalamig din ang panahon. Kapag maalinsangan ang hangin, magdudulot din ito ng mainit na panahon. Mas malamig din ang hangin sa mga lugar kung saan malapit sa forest o gubat dahil sa cooling effect na dulot ng mga puno. Habang dumarami ang populasyon ng tao sa mundo, lumalaki rin ang pangangailangan nito tulad ng tirahan, pagkain at lifestyle. Dahilan upang mabilis na maubos ang ating likas na yaman at dumami ang naiiwang bakas o carbon footprint ng mga tao. Therefore, reductions in trees have increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Teachers, ako lang po ba o kanina pa ako paulit-ulit na nagpapaalala na kailangan natin? Opo, tayong lahat. Bata, matanda, may ngipin o pustiso. Kailangan natin makiisa sa pangangalaga at pagpapayaman ng kalikasan. Sino pa ba ang kulang sa meeting and planning na ito? Tayo, okay na. Bilang tagapagturo. Ang mga mag-aaral bilang kabataan na susunod na tagapangalaga, involved na. Ang anyong lupa at likas na yaman ng Pilipinas, present na. Ang suliranin ng extinction ng species kapag hindi na pangalagaan, alam na. Ang mga hakbang para masolusyonan ang suliranin, simulan na. Pati factors ng unpredictable climate, natalakay na. Ano pa ba? Climate change. Ano daw ho? Climate change. I'm sorry? Climate change. Okay. Chill lang. Sorry naman. Okay, teachers. Kidding aside, ito po kasi ang maling ginagawa ng marami sa mamamayan ngayon. Pagdating sa usapin ng climate change, bulag-bulagan, at bingi-bingihan.
Dahil marahil iniisip ng iba na wala tayong magagawa sa climate change. Huli na para tugunan ng problema. Ang hindi nila alam, ngayon na ang tamang panahon to make a change. Stand up to help slow down, mitigate the impacts of, or manage adapt to climate change. Pagbabago ng klima. Ano pa nga ba ang mga dulot ng climate change, Miss Philippines? El Nino refers to the above-average sea surface temperatures that periodically develop across the east-central equatorial Pacific. While La Nina refers to the periodic cooling of sea surface temperatures across the east-central equatorial Pacific. Well, El Nino usually results in proliferation of phytoplankton like dinoflagellates and fish kill in coastal areas and lower sea level. At kapag sobrang init, humahaba ang panahon ng tagtuyot o drought. At kapag matagal ang tagtuyot, maraming pananim ang namamatay. Nagkakaroon ng food shortage sa maraming lugar. Marami ang namamatay sa heat stroke, maging hayop man o tao. Hindi lang heat stroke. According to study, more warm-adapted species have flourished, while cold-adapted species have declined. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa Southeast Asia. Ang Southeast Asia ay tinaguriang highly vulnerable dahil sa long coastlines at large river deltas nito. Mataas din ang population concentration in low-lying coastal areas. Maraming matatarik na kabundukan ang nanganganib na mag-landslide at nararamdaman na dito ang climate change na tuwirang nakakaapekto sa water availability at agricultural productivity. Tropical cyclones or typhoons in the Philippines spawned in the Pacific Ocean at a time when the ITCZ is located south of the equator and is moving northwards the northern hemisphere. At bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganoong natural phenomena? Miko, bakit puno? Dahil ang mga puno, lalo na ang mga naglalakihang ugat nito, ang sumisipsip sa mga tubig mula sa ulan. Ang mga ugat rin nito ang nagsisilbing kapitan ng lupa sa mga kabundukan upang maiwasan ang landslide o pagguho ng lupa. Samantalang ang mga dahon ng mga puno ay nagsisilbing canopy na tumutulong upang banayad ang patak o bagsak ng ulan. At higit sa lahat, sinisipsip ng ugat ang labis-labis sa carbon at iba pang greenhouse gases sa ating atmosphere. Thank you, Miko Aitona. Pogi ka pala sa akin, ha? Dahil nga buong mundo ay apektado sa climate change, lalo na ang mga naglalakihang bansa sa kontinent ng Europe. Sinimula ng United Nations ang REDD+ Principle. Ang plus sa REDD+ ay patungkol sa increased removal of greenhouse gases through conservation of forests and carbon stocks, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks. Sa punto pong ito, na malapit na tayo magwakas sa ating talakayan, mga minamahal kong guro, nais ko po kayong pasalamatan sa paghahatid ng kaalaman sa ating kabataan. Sandali lang po, ah. Sino kaya tong matawag? Ah, si Miss Philippines. Bakit kaya? Sagutin ko lang po, ah. Wait lang po. Hello, Miss Philippines? Ito ang laman ng isang 72-hour survival kit. Water o malinis na inuming tubig. Bilangin ang bawat membro ng pamilya at maglaan ng 1 litro o higit pang tubig kada membro. Ready to eat ang mga pagkain na hindi madaling masira, tulad ng mga delata at instant noodles. Flashlight at signaling device tulad ng pito. Mas makakatipid kung gagamit ng LED light dahil mahina ang konsumo nito ng battery kumpara sa ordinaryong flashlight. Ilang damit at personal hygiene. 3 underwear, 2 t-shirt at 2 shorts, medyas at jacket. Personal hygiene tulad ng sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste, alcohol, tissue at bulak. First aid kit tulad ng paracetamol, gamot sa sipon at ubo, painkiller, gamot sa sakit ng tiyan, antibiotic at band-aid. Emergency money at important documents.
Maaari tayong mag-save ng soft copy o scan copy ng ating birth certificate, titulo ng lupa at iba pang IDs sa isang USB na siyang dala natin sa survival kit. At ang original naman nito ay itago sa isang waterproof na lalagyan. Huwag din kalilimutan na maghanda ng flotation device. Bukod sa salbabida, maaaring gumamit ng gulong o galon ng tubig. Kahit mahuli man ng 2 araw ang relief goods o rescue team, hindi tayo agad magugutom at manghihina. Ha? Baha na sa inyo, wala ka pang survival kit? O, sige. Bye. Ako nga po pala, si Emergency. Si Miko ito na magre-rescue kay Miss Philby. Yan na natin yan. Ito po, ang puno ng buhay. Maraming salamat po. Bye-bye.